Kilalanin ang Iron Sword Sect, isang umuusbong na makapangyarihang puwersa na lumitaw lamang 150 taon na ang nakararaan, naglalabas ng nakakatakot at mabigat na presensya ang kanilang mga pinuno habang mahigpit na nakahawak sa kanilang malalaking sandata, tila laging handang pumatay. Wala naman talaga silang direktang alitan laban sa Taiyi Sect, ngunit ang naging pangunahing problema ay ang pagtatayo nila ng teritoryo sa iisang lugar lamang, ang Hefei. Sa mundo ng martial arts, hindi kailanman maaaring magkaroon ng 2 araw sa iisang kalangitan. Hindi nakuntento ang Iron Sword Sect sa simpleng pagpapalawak lamang ng kanilang impluwensya sa rehiyon. Ang tunay nilang madilim na layunin ay tahasang agawin ang pwesto at katayuan ng Taiyi Sect sa hanay ng 108 peaks. Ang matinding ambisyong ito ay tila isang sumpa na mag-iiwan ng wasak at punit-punit na bandila sa bitik-bitik na lupa, isang malinaw na simbolo ng tuluyang pagbagsak na nais nilang idulot sa kanilang mga karibal. Sa malalim na pag-alala ni Jin So-on, nagbalik sa kanyang isipan ang mga madidilim na kaganapan bago pa man siya bumalik sa nakaraan, noon pa man ay napilitan na ang kanilang Taiyi Sect na dumalo sa ika-60 kaarawan ng pinuno ng Iron Sword Sect, kasama sina Hong Sarayan at Gai Cholyong, dumalo siya sa isang hiwalay na piging na inilaan para sa mga kabataang keidara nila. Doon nagsimula ang matinding tensyon nang makasagutan niya ang mismong apo ng pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Murayan, ang tinaguriang Blood Wolf Iron Sword, matapos marinig ang tahasang pang-iinsulto nito sa Taiyi Sect, nauwi ang lahat sa isang mapanganib na hamon ng paglalaban, kahit batid ni Jin So-on na wala siyang kalaban-laban noon at tiyak na matatalo, buong tapang pa rin siyang humakbang upang harapin ang kalaban at ipagtanggol ang kanilang pangalan. Ngunit bago pa man tuluyang magkaskasan ng sandata, nakarating agad ang balita sa kanyang amang si Jin Taesan, sa isang nakakapanlumong alaala. Bakas ang labis na desperasyon sa mukha ng matanda nang mabilis itong sumugod at sumingit upang pigilan ang mangyayaring laban, upang mailigtas ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Jin Taesan at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad sa mismong harapan ng pinuno ng Iron Sword Sect, habang malamig silang pinapanood at hinuhusgahan ng napakaraming tao. Dahil sa mapait na karanasang ito, naging napakabigat ng presensya ni Jin So-on sa kasalukuyan, bakas sa kanyang seryoso at madilim na ekspresyon ng sakit at puot habang inaalala ang matinding kahihiyan na sinapit ng kanyang ama, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, at sa kanyang isipan, buo ang paniniwala niyang siguradong mauulit lamang ang parehong trahedya kung hahayaan niya muling mangyari ang nakaraan sa pagkakataong ito. Bumalik ang isipan ni Jin So-on sa kasalukuyan nang muling umalangaw ang seryosong boses ni Song Moran na nagtatanong kung ano ang pinagmumulan ng kaguluhan. Kasabay nito, biglaang natigil sa ere ang makapal na espada ng Hangul mula sa Cheongjuk Fortress, ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Jin So-on, matapang at puno ng awtoridad na ipinaalala ni Song Moran na sila ay kasalukuyang nasa piging ng kaarawan ng kanyang lolo. Sabay bitaw ng malamig na tanong kung pumunta lamang ba ang mga bisita roon upang makakita ng damanak na dugo. Dahil sa matinding presensya at kilabot na dala ng dalaga, mabilis na napalitan ng takot ang yabang ng umatake. Nanginginig itong napahinto habang pautal-utal na binanggit ang titulo ng Beautiful Wolf Iron Sword, pilit na bumubuo ng palusot at sinusubukang ipaliwanag kung ano ang tunay na nangyari upang iligtas ang kanyang sarili mula sa galit nito. Mabilis na itinuro ng Hangul si Jin So-on habang pinagpapawisan. At namumula sa matinding kaba, pilit na isinisisi sa ating bida ang lahat ng nangyari, ngunit bago pa man ito makatapos sa kanyang pagdadahilan, malamig siyang pinutol ni Song Moran, seryosong ipinaalala ng dalaga na walang panuntunan ang Iron Sword Sect tungkol sa pagrereserba ng pwesto sa linya, kaya inutusan niya itong pumunta sa dulo at matutong maghintay. Matapos itaboy ang nanggugulo, formal na iniharap ng dalaga ang kanyang sarili, buong kabab ang loob niyang inako ang pagkukulang at humingi ng paumanhin sa nangyaring kaguluhan habang nagpapakilala bilang si Song Moran ng Iron Sword Sect. Upang makabawi sa hindi magandang karanasan, agad siyang bumaling kay Jin So-on taglay ang isang seryoso ngunit magalang na tingin, bilang isang maliit na pabuya. Inalok niya ang kanyang sarili na personal na ihatid at igiya papasok ang grupo ng Taiyi Sect pati na rin ang Gairyong Merchant Group. Tinanggap ng grupo ang imbitasyon at tahimik silang naglakad papasok sa malawak na daanan ng sekta. Nangunguna sa paglalakad si Song Moran upang formal na magbigay gabay, habang sumusunod sa kanyang likuran ang mga pinuno na sina Jin Taesan, Kang Che-sok, at Gai Yon-sok, pati na rin ang mga nakababatang sina Jin So-on at Gai Cholyong.
Habang patuloy sila sa paghakbang, sinamantala ni Gai Cholyong ang pagkakataon upang damaykit sa tabi ng dalaga, taglay ang isang mapang ahas ng ngiti at pagpapapansin, nagpasikat ang binata at bumitaw ng matatamis na salita. Sinabi nitong narinig niya ang bali-balitang mayroon daw isang napakagandang bulaklak sa gitna ng mga lobo ng Iron Sword Sect, sabay banat na tila hindi pa sapat ang mga usap-usapang iyon upang ilarawan ang tunay na ganda ni Song Moran sa personal. Sa kabila ng lantarang pambabala ng binata, nanatiling mahinahon at propesyonal ang dalaga, bahagya lamang itong ngumiti at magalang na nagpasalamat sa papuri, hindi na niya pinahaba pa ang usapan at agad na ipinaalam na sabik ng naghihintay ang kanilang young sect leader sa pagdating ng Gairyong Merchant Group at ng Taihi Sect, kaya minabuti na nitong magyaya na ipagpatuloy na nila ang paglalakad papasok. Habang patuloy silang naglalakad, tahimik at malalim na pinagmamasdan ni Jin Soan ang likuran ni na Song Moran at Gai Cholyong. Sa isipan ng ating bida, bumabagabag ang presensya ng apo ng pinuno ng Iron Sword Sect. Inalala niya na bago pa man siya bumalik sa nakaraan, wala talagang anumang koneksyon ang dalagang ito sa Taihi Sect. Dahil dito, seryoso siyang napaisip kung ang mga naging aksyon ba niya ang mismong nakaimpluwensya sa pagbabagong ito, o baka naman may iba pang nakatagong motibo si Song Moran sa paglapit sa kanila. Natigil ang kanyang pagninilay-nilay nang huminto ang kanilang grupo sa tapat ng isang napakalaki at magarbong gusali na nagpapakita ng yaman ng Iron Sword Sect. Magalang na lumingon si Song Moran sa kanila upang ipaalam na narating na nila ang kanilang paruroonan. Nang makita ang malawak na istruktura, hindi na iwasan ng nakababatang si Hong na mamangha at pautol-utol na purihin ang sobrang laki ng lugar. Sa kabilang banda, napahawak na lamang sa kanyang babaang hall leader na si Kang Chesok habang seryosong inoobserbahan ang paligid, napagtanto sa kanyang sarili na mas lalo pang lumaki at lumawak ang teritoryo ng sekta kumpara sa mga nakaraang panahong natatandaan niya. Habang dahan daw ang binubuksan ni Song Moran ang malalaking pintuan na gawa sa kahoy, patuloy ang malalim na pag-iisip ni Jin Soan, batid niya sa kanyang sarili na imposibleng magpakita ng ganitong kabutihan ang dalaga ng walang nakatagong dahilan, kaya nagdesisyon siyang patuloy na bantayan ang bawat galaw nito. Pagpasok nila sa loob ng malawak na banquet hall ng Iron Sword Sect, sumalubong agad sa kanila ang isang magarbong piging puno ng mga panauhin ng bulwagan at umaalingaw-ngaw ang malalakas na tawanan sa buong paligid habang seryoso itong pinagmamasdan ng ating bida mula sa likuran. Sa unahan ng bulwagan, formal na ipinakilala ni Song Moran ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanilang sekta. Una rito ay ang kanyang lolo na masayang tumatawa habang may hawak na inumin, ang matipunong matanda na may makapal na puting buhok at balbas na nagngangalang Song Chien-ha, ang mismong pinuno ng Iron Sword Sect. Sa tabi naman nito ay tahimik na nakaupo ang kanyang ama, formal itong nakangiti habang may hawak ding kopa, na nakilala bilang si Song Ju-tak, ang kasalukuyang young sect leader ng kanilang makapangyarihang grupo. Agad na humakbang pasulong ang grupo upang formal na magbigay galang, buong pagpapakumbabang yumukod at pinagsaklab ang kanyang mga kamay ng pinuno ng Gairyong Merchant Group na si Gayon Sok habang magalang na kinukumusta ang mga pinuno ng Iron Sword Sect. Sa kanyang likuran ay nakangiti at formal ding nagpakita ng paggalang ang kanyang anak na si Gai Cholyong, kasama sina Hong Sarayan at Kang Chesok. Bilang tugon sa kanilang pagbati, mabilis at masiglang lumapit si Song Ju-tak habang may hawak na inumin. Malakas at tila tuwang-tuwang tumawa ang young sect leader. Sabay sabing kalimutan na ni Gayon Sok ang mga formalidad dahil hindi na raw nila kailangan ng anumang pader sa pagitan nila. Napansin din nito ang presensya ng nakababatang si Gai Cholyong at masayang binati ang binata. Tuloy-tuloy ang malakas at umaalingaw-ngaw na pagtawa ni Song Ju-tak habang nilapitan at tila matalik na kaibigang kinakausap ang pinuno ng Merchant Group. Panay ang pagpuri nito kay Gayon Sok at pabiro pang sinabi na hanggang ngayon ay naiinis at hindi pa rin siya makatulog sa gabi sa tindi ng panghihinayang tuwing naiisip niyang pinalagpas niya ang isang napakagaling na talento na tulad nito. Tahimik namang pinagmamasdan ng ating bida mula sa likuran ng lantarang pagbibigay ng labis na atensyon at pambabola ng Iron Sword Sect sa mayamang mga ngalakal. Patuloy ang lantarang pagbibigay ng papuri ni Song Ju-tak sa hanay ng mga ngalakal. Tahasang sinabi nitong kung hindi lamang dahil sa mga walang kwentang pribilehiyo ng 108 pigs, matagal na sana niyang kinuha bilang sariling disipulo ang nakababatang si Gai Cholyong. Walang gatol na ipinagsigawan ng young sect leader ang kanyang matinding inggit sa Taihi Sect na nakakuha umano ng isang napakalaking kayamanan ng walang kahirap-hirap, habang masayang tinatanggap ni Gayon Sok ang papuri,
tahimik lamang na nakatayo at nakikinig sa gilid ang mga tunay na pinuno ng Tae sect na sina Jin Taesan at Kang Che-sok. Upang basagin ang namumuong tensyon at iwasang mapahiya ang mga bisita, lumapit si Song Moran sa kanyang ama. Formal niyang ipinaalam kay Song Ju-tak na naruroon din ang mga kinatawan mula sa Tae sect at magalang na iminungkahi na dapat din itong bumati sa kanila. Nang marinig ang pangalan ng nasabing sekta, agad na napukaw ang atensyon ni Song Ju-tak, ngunit kapansin-pansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa masigla at maaliwalas na pakikipag-usap, napalitan ng malamig at tila walang ganang reaksyon ang kanyang mukha habang pasimpleng sumulyap sa direksyon ni Jin Taesan. Upang magpakita ng paggalang, formal na yumukod at pinagsaklab ni Kang Che-sok at Jin Taesan ang kanilang mga kamay sa harap ni Song Ju-tak, magalang nilang ipinakilala ang kanilang mga katayuan bilang mga hall leader ng Tae sect, kalmado namang tumugon ang young sect leader at sinabing pamilyar na siya kay Kang Che-sok dahil ilang beses na niya itong nakasalamuha sa Merm Alliance. Ngunit nang ibaling ni Song Ju-tak ang kanyang atensyon kay Jin Taesan, biglang bumigat ang atmosfera sa paligid. Isang madilim at seryosong ekspresyon ang bumalot sa mukha ng ama ng ating bida habang malamig itong tinatitigan ng pinuno. Sa isang seryosong tono, tahasang itinanong ni Song Ju-tak kung 20 taon na ba ang nakalipas simula noong mangyari ang tinawag nitong isang malaking insidente. Dahil sa hindi inaasahang revelasyong ito, agad na napakunot ang noo ni Jin So-an. Mababakas ang matinding pagtataka at kuryosidad sa kanyang mukha habang tahimik na inuulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ng young sect leader, pilit na inaalam kung anong nakaraan ang namamagitan sa kanyang ama at sa grupong ito. Upang maiba ang takbo ng usapan, casual na nagtanong si Song Ju-tak tungkol sa kalagayan ng pinuno ng Tae sect na si sect leader Hong habang patuloy silang humahakbang sa loob ng bulwagan. Napansin din ng young sect leader ang 2 kabataang kasama sa likod at tinukoy na ang kasamang dalaga ay tiyak na anak ni sect leader Hong, bago nagtanong kung sino naman ang lalaking kasama nito. Sumagot ang isa sa mga nakakatanda na ang binata ay ang anak ng external hall leader na si Jin Taesan. Matapos marinig ang paliwanag, napatikhim na lamang si Song Ju-tak at tahasang minaliit sina Jin So-an at Hong Sarayan. Mapang-api nitong sinabi na mukhang hindi kahanga-hanga ang kakayahan ng mga ito at sarkastikong nagtanong kung sila na ba ang pinakamahusay na talento na maipagmamalaki ng Tae sect ngayon. Nanatiling kalmado ngunit seryoso ang ekspresyon ni Jin So-an at Hong Sarayan habang tahimik na pinakikinggan ang lantarang panggagasgas sa kanilang kakayahan. Patuloy na nagpakita ng labis na kaiabangan si Song Ju-tak habang nakataas ang kanyang ulo at buong pait na sinabing halata naman daw ang magiging resulta ng sinumang nagsasanay sa loob ng Tae sect. Binalingan nito ang pinuno ng Gairyong Merchant Group at pinalad na huwag nang mag-aksaya pa ng lakas sa mga walang kwentang bagay, sa halip ay ituon na lamang ang lahat ng suporta upang mas mapalago at maisulong pa ang hinaharap ng batang si Gai Chol-yong. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mayabang na boses ni Song Ju-tak habang tahimik lamang na nakikinig si Song Moran sa isang tabi. Lantarang nilinaw ng young sect leader na ang pagsuporta sa pag-unlad ni Gai Chol-yong ay hindi nangangahulugang pag-aaralan ito ng martial arts ng Tae sect. Isang nakakabaliw at mapang-asar na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Song Ju-tak habang tahasang ibinababo ang sining ng kanilang panauhin. Mata pobre nitong sinabi na kung magsisinay lamang ng husto ang binata sa ganoong klaseng sining, ayaw naman nilang matulad ito sa isang mababang uring martial artist pagdating ng panahon. Matapos bitiwan ang mabigat na insultong iyon, casual na tumalikod si Song Ju-tak upang umalis. Ngunit bigla siyang natigilan at gulat na napalingon nang marinig ang malamig na boses mula sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangang nagsalita ang ating bida na si Jin So-an habang naglalakad palapit. Sarkastikong pinuna ang pinuno at sinabing hindi naman ito isang hamak na tambay sa kanto para mag-inarte at magsalita ng ganoon. Tuloy-tuloy lamang sa pagsasalita ang ating bida habang kalmado at tila inip na nakatayo. Walang gatol nitong idinugtong na sobrang nakakabwisit na pakinggan ang bawat salitang iniluluwa ng young sect leader. Dahil sa lantarang pambabastos sa mismong harapan ng maraming tao, halos mamula sa matinding pagkabigla at galit si Song Ju-tak. Pinagpawisan at nanginginig ang mga kamay nito habang mahigpit na nakakapit sa hawak na kopa, sabay pasigaw na tinanong kung ano ang magulong pinagsasasabi ng binata. Sa halip na matakot o magpakita ng kaba, casual lamang na naglakad palapit si Jin So-an, sa isang mapanukso at sarkastikong tono, humingi ito ng paumanhin at inosenteng dumahilan na dapat ay sa isip niya lamang sasabihin iyon ngunit bigla na lamang nadulas sa kanyang dila.
lalo namang nag-init ang ulo ng kalaban dahil sa nakakagigil na palusot na ito habang pasigaw na tinanong kung matatawag ba talaga iyon na isang maayos na rason. Walang takot na tinitigan ni Jin Soan ang kalaban habang malamig na idinidiin na totoo naman ang kanyang mga binitawang salita. Sunod-sunod at walang prenong inisa-isa ng ating bida ang mga naging pambabastos ng young sect leader. Una, tahasan itong tinawag na parang isang ordinaryong kaibigan lamang ang pinuno ng Tai sect, ang ama ng kanyang junior sister. Pangalawa, walang galang itong nagtanong tungkol sa mga kakayahan ng kanilang sekta, isang bagay na hindi dapat basta-bastang inuusisa sa batas ng martial arts, at ang pinakamalala, lantarang minata at binaliwala nito ang sining ng pakikipaglaban ng Tai sect. Kasunod nito, inosenteng nagtanong si Jin Soan kung hindi ba raw nakakagalit na makarinig ng mga ganoong klaseng salita mula sa isang pinuno, ngunit sa kabila nito, sarkastiko pa rin siyang humingi ng tawad. Ginamit pa ng ating bida ang mga aral ng mga pantas na nagsasabing hindi dapat bastyusan kahit pa ang isang napakayabang at walang galang na tao. Sa huli, mapanukso nitong inako ang kasalanan at nag-alok ng isang pilit na paumanhin na tiyak na mas lalo lamang nakapagpainit sa ulo ni Song Ju-tak. Habang nangyayari ang lahat ng pamamais na ito, tahimik lamang na nanunood sa isang gilid si Song Moran. Hindi nito napigil ang mapangiti at palihim na matawasan na sa saksihang eksena. Sa kanyang isipan, lubos siyang namangha at nagtaka kung sino ba talaga ang binatang ito na may ganitong katinding tapang, lalo na nang maisip ang lantarang pagtawag nito sa Iron Sword Sect bilang mga hamak na tambay sa kanto. Hindi nakaligtas ang matinding tensyong ito sa atensyon ng pinakamatandang pinuno ng sekta na si Song Qianha. Makikita ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo at pagpitik ng kanyang kilay, isang tahimik na senyales na nagmamasid ito sa lantarang pagkapahiya ng kanyang sariling anak. Sa kabilang banda, tila sesabog na sa matinding galit si Song Ju-tak, hindi na nito mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan habang tagaktak ang pawis at nanlilisik ang mga mata, dahil sa kawalan ng may bato pabalik na maayos na salita, nanggigil itong napamura ng malakas laban sa ating bida. Ngunit imbes na umatras o makaramdam ng kaba, mas lalo lamang ininis ni Jin Soan ang kalaban. Kalmado nitong ipinatong ang kanyang baba sa nakasaklab niyang mga kamay habang matalim at walang takot na nakatitig kay Song Ju-tak, taglay ang isang nakakapanukso at malamig na tono, sarkastiko nitong itinanong kung wala ba itong balak na tanggapin ang kanyang inialok na paumanhin. Dahil sa matinding pang-asar ng ating bida, tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Song Ju-tak. Napahigpit ang hawak nito sa kanyang kopo hanggang sa magsimula itong magkaroon ng mga bitik dahil sa tindi ng kanyang panggigigil. Sa sobrang inis at kawalan ng kontrol, galit na galit itong sumigaw at inakmang ibabato ang hawak na baso ng buong lakas papunta kay Jin Soan habang tinatawag itong isang walang galang na bata. Ngunit bago pa man lumipad ang kopo at tuluyang sumabog ang kaguluhan, biglang natigil ang lahat ng humahanggos na pumasok ang isang tauhan ng sekta. Bakas ang matinding panak sa mukha nito habang nakataas ang kamay at pasigaw na ibinalita ang pagdating ng Chief Strategist ng Murem Alliance. Nang marinig ang titulong iyon, agad na nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bulwagan. Mabilis na umalangaw ang isang malakas at nagmamadaling utos upang pagsabihan si Song Ju-tak na bilasan ang kilos at salubungin agad ang kanilang mahalagang panauhin. Dahil sa autoridad ng utos na ito, napilitang lunukan ng young sect leader ang kanyang matinding galit, dali-dali itong tumalikod at nagmamadaling umalis pababa ng hagdan upang magbigay galang sa Chief Strategist, pansamantalang iniiwan ang ating bida na nananatiling kalmado at walang takot na nakatayo sa kanyang pwesto. Ang balita ng pagdating ng Chief Strategist ay agad nagdulot ng malaking kaguluhan at kasabikan sa loob ng buong bulwagan. Bakas ang gulat at tuwa sa mukha ng mga panauhin habang masaya silang nagtatanong kung narito na nga ba talaga ang inaasahang bisita. Mabilis na nagkanya-kanyang kilos ang lahat, nag-aaya ang sumama at magmadaling lumabas upang makapagbigay galang. Hindi rin nagpahuli ang Gairyong Merchant Group sa pagkakataong ito. Mabilis na humakbang ang pinuno nitong si Gai Yonsok, nagmamadaling nilalagpasan sina Jin Soan habang pasigaw na inuutusan ang kanyang anak na si Gai Cholyong na bilasan ang kilos. Agad namang sumagot ang nagkukumahog na batang amo mula sa likuran na susunod na ito sa kanyang ama. Samantala, mababakas din ang labis na pagmamadali sa mismong pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Qianha. Taglay ang seryoso at determinadong ekspresyon habang tahimik na nakasunod sa kanyang likuran si Song Moran.
mabilis at malakas nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na ilabas na agad ang lahat ng mga inihanda nilang regalo upang salubungin ang kanilang napakahalagang panauhin. Sa halip na ituloy ang gulo, isang malakas at inis na senggal na lamang ang pinakawalan ni Song Jutak bago ito tuluyang naglakad paalis. Sa kanyang likuran, casual lamang na nagkibit balikat ang ating bida na tila walang pakialam sa pag-aalboroto ng umalis na pinuno. Sa isang iglap, naiwang tahimik at halos walang tao ang malawak na bulwagan maliban na lamang sa grupo ng Tai Sect at kay Song Moran. Dahil sa nakitang pagmamadali ng lahat, nag-aalangan at nagtatakang nagtanong ang nakababatang si Hong sa Ryan kung hindi ba dapat ay sumunod din sila sa labas upang sumalubong. Ngunit kalmado at tila walang ganang sumagot si Jin So-an. Praktikal nitong ipinaliwanag na siguradong daan-daang tao na ang nagkakagulo ngayon doon para lang makakuha ng atensyon at magandang koneksyon sa chief strategist. Kaya imbes na makipagsiksikan at makigulo, idinagdag ng binata na mas maganda pang samantalahin na lamang nila ang pagkakataong ito para dumiretso sa loob at kumuha ng pinakamaayos na pwesto. Ngunit hindi pa man siya tuluyang makakahakbang papasok, biglang may isang malaking kamay na mahigpit na kumablot sa likuran ng kanyang damit. Lumingon si Jin So-an at bumungad sa kanya ang galit na mukha ng hall leader na si Kang Che-sok. Walang pakundangan nitong hinablot ang kwelyo ng binata at idiniin ang ulo nito pababa habang pasiga na pinagsabihan, nang gigil na kinastigo ng nakakatanda kung ano ang pumasok sa isip ng ating bida upang bastyusan ng ganoon ang young sect leader ng Iron Sword Sect, sabay paalala na ilang beses na itong nagbilin sa kanya na umayos ng kilos. Sa kabila ng matinding panenermon at marahas na pagkakahawak, hindi nagpatinag ang ating bida. Nakangiwi man dahil sa higpit ng hawak sa kanyang ulo. Diretsahan at kalmado nitong sinagot ang hall leader na maging tapat na lamang sa kanyang sarili. Tahasan nitong ibinunyag na kanina pa habang nakikipag-usap ang nakakatanda kay Song Jutak, malinaw nitong nakita at napansin ang lahat ng totoong reaksyon nito mula sa likuran. Walang pag-aatubiling itinuro ni Jin So-an ang nanginginig na kamay ni Kang Che-sok na mahigpit pa ring nakakapit sa puluhan ng kanyang espada. Kalmado nitong ibinunyag na kung hindi siya sumingit sa usapan kanina ay siguradong hinugot na ng hall leader ang sandata nito dahil sa sobrang panggigigil, nauutol at tila nawalan ng isasagot ang nakakatanda sa lantarang pagpunang ito. Habang kaharap ang hall leader ay tahimik na pinagnilayan ng ating bida ang buong sitwasyon, sa kanyang isipan, batid niyang kung napansin niya ang pamumuo ng tensyon ay siguradong alam din iyon ni Song Jutak. Naintindihan niyang sinadya talaga ng young sect leader na magsalita ng masama upang manginis at umasang may isang mapipikon at bubunot ng espada mula sa kanilang hanay, isang bitag na muntik na maging dahilan para sila ay sapilitang paluhurin at paghingiin ng tawad sa unang araw pa lamang. Upang tuluyang pakalmeyan ang sitwasyon, seryosong pinagsabihan ni Jin So-an ang nakakatanda na huwag magpadalos-dalos. Mariin itong ipinaalala na lantarang sinusubukan ng Iron Sword Sect na sirain ang kanilang pasensya, kaya mas mabuting umiwas na lamang sa walang kwentang gulo at panatilihin ang kanilang kagalang-galang na imahe, bahagyang nap-icon at mabilis namang sumagot si Kang Che-sok na alam na niya ang bagay na iyon. Matapos linawin ang isyo, biglang nag-iba ang aura ng ating bida, taglay ang isang seryoso at malalim na tingin. Diretsahan niyang inusisa ang hall leader kung ano ba talaga ang eksaktong insidenteng nangyari 20 taon na ang nakalipas, hindi kasi nakaligtas sa mapanuring mata ng binata ang sobrang sama ng timpla at madilim na ekspresyon sa mukha ng nakakatanda mula pa nang magsimula ang pagtitipon. Bahagyang nag-alangan si Kang Che-sok habang tahimik at seryosong nakikinig si Jin Tae-san sa kanyang likuran, unti-unting bumigat ang atmosfera ng mapayuko ang hall leader. Bakas ang matinding kaba at pait sa kanyang mukha habang napalunok ng malalim, tila ba isang napakadilim at mabigat na nakaraan ang handa na nitong ibunyag. Ngunit bago pa man niya may tuloy ang inaabangang kwento, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang bumasag sa napakaseryosong eksena. Sumingit si Song Moran na napapalibutan ng nakakasilaw at masayang aura. Taglay ang isang malawak at inosenteng ngiti. Masigla itong nag-alok na sa loob na lamang nila ituloy ang usapan at siya na mismo ang maghahanap ng pinakamagandang pwesto para sa kanila. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang namumong drama, imbes na ituloy ang kwento, agad na nagliwanag ang mukha ni Kang Che-sok at nauutol na nagpasalamat sa dalaga. Sa isang nakakatawa at tila nanigas na paglalakad, nagmamadali itong tumalikod at tarantang sinigawan ang kanyang mga kasama na sumunod na agad dahil sa magandang alok. Naiwan naman sina Jin So-an at Jin Tae-san na nakatayo lamang, parehong hindi makapaniwala at natameme sa sobrang bilis ng pagbabago ng mood ng nakakatanda.
Hindi nagtagal, natagpuan na lamang ng grupo ang kanilang mga sarili sa isang napakagandang VIP room. Mula sa kanilang pwesto ay malinaw na nakikita ang malawak at payapang pond na pinalilibutan ng malalaking bulaklak ng lotus. Bukod sa nakaka-relax na tanawin, bumungad din sa kanila ang isang malaking lamesa na punong-puno ng mga nakakatakam na pagkain at mamahaling putahe na karaniwan ay hindi man lang nila pinapangarap na matikman. Habang tahimik na nakaupo ang lahat, isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng ating bida. Nagtataka siya kung bakit ganito na lamang kaganda ang ibinibigay na treto sa kanila ng Iron Sword Sect. Mas lalo pang dumagdag sa kanyang pag-aalinlangan ang presensya ni Song Moran na komportableng pamwesto sa mismong tabi niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, magalang na lumingon ang dalaga at tinanong kung ano ang pangalan ng binata. Kalmado naman itong sumagot at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Jin Soo-on. Ngunit hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Mabilis niyang iniba ang usapan at seryosong nagtanong kung hindi ba dapat ay nandoon din ang dalaga sa labas upang sumalubong sa chief strategist ng Merm Alliance. Nakangiti at komportableng nakapangalumbaba si Song Moran habang sinasagot ang katanungan ng ating bida. Casual niyang ipinaliwanag na base sa panuntunan ng Iron Sword Sect, hindi naman talaga isinasali ang mga babae sa mga mahahalagang usapin ng kanilang grupo kaya nakakasiguro siyang hindi siya mapaparusahan kahit pa hindi siya lumabas upang sumalubong sa mahalagang panauhin. Sa katunayan, ang young sect leader na si Song Ju-tak ay may 2 anak na parehong sikat at nagtataglay ng sarili nilang pangalan sa mundo ng martial arts. Ang isa rito ay ang mandirigmang may mabagsik na aura habang nagwawasiwas ng dambuhalang espada, na nakilala bilang ang Blood Wolf Iron Sword na si Song Mu-haen. At ang pangalawa ay walang iba kundi ang dalagang kaharap nila ngayon, ang Beautiful Wolf Iron Sword na si Song Moran na palaging may nakakabighaning ngiti ngunit may itinatagong husay at talam pagdating sa pakikipaglaban. Sa loob ng kanilang sekta, lumaki ang Blood Wolf Iron Sword na si Song Mu-haen na eksklusibong nakukuha ang lahat ng atensyon, suporta, at yaman ng Iron Sword Sect. Dahil sa kanyang matinding lakas at hawak na impluwensya, siya na ang kinikilalang opisyal na magmamana ng pamumuno pagdating ng panahon. Sa kabilang banda, mayroon ding sariling patunay ng husay ang Beautiful Wolf Iron Sword na si Song Moran. Bagamat itinuturing na huli na nang magsimula siya sa kanyang internal energy training sa edad na 9 na taong gulang, hindi ito naging hadlang sa dalaga. Ipinakita niya sa lahat na siya ay isang natatanging henyo, isang pambihirang talento na balang araw ay buong pagmamalaking papasok sa Merm Academy kasabay ng kanyang kapatid. Habang casual at walang pakialam na kumikagat sa isang piraso ng karne ang ating bida, kalmado nitong ibinahagi ang isang usap-usapang kanyang narinig. Seryoso niyang sinabi na balita raw na mas matalim ang mga ngipin ng Beautiful Wolf kumpara sa Blood Wolf. Idinagdag pa ni Jin Soo-on na ang makatanggap ng ganitong napakagandang treto mula sa isang tanyag na individual ay maaaring isang napakalaking pabor mula sa pananaw ng Tai Sect. Imbes na minsalto, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Song Moran habang ngayanhing tinatakpan ang kanyang bibig. Pabirong tinanong ng dalaga kung ganoon na ba raw interesado sa kanya ang binata para alamin pa ang mga detalyeng iyon. Mabilis namang sumagot ang ating bida at idinahilan na ibinabahagi niya lamang ang mga madalas niyang marinig. Habang nagaganap ang tila seryoso at malalim na palitan ng salitang ito, isang nakakatawa at hindi inaasahang eksena naman ang nangyayari sa kanilang tabi. Habang pinagpapawisan at labis na nag-aalala si Hong sa Ryan kung tama ba na basta na lamang nilang tanggapin ang ganitong klaseng marangyang pagtrato, kabaligtaran naman ang naging reaksyon ni Kang Che-sok. Tila nakalimutan na ng hall leader ang matinding galit nito kanina dahil walang pakialam at masaya na lamang itong nagsasali ng inumin upang magpakasaya. Matapos ang maliit na kaguluhang ito, muling ngumiti si Song Moran at formal na nag-alok ng paumanhin sa ngalan ng kanyang ama dahil sa nangyaring pambabastos kanina. Upang ipaliwanag ang inasal ng kanyang ama, formal na nagsalita si Song Moran habang payapang nakaupo sa hapag. Sinabi niyang malamang ay labis lamang na nanghihinayang ang young sect leader na hindi nakuha si Gai Cholyong dahil sa matagal na nilang ugnayan sa merchant group. Habang patuloy sa pagmuya ng kanyang pagkain, casual at walang gatol namang sumagot si Jin Soo-on na hindi pa huli ang lahat at maaari pa rin nilang kunin ang batang amo, na tinugunan lamang ng dalaga ng isang mayanhing tawa habang sinasabing masyadong mapagbiro ang ating bida. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang natigil sa pagkagat si Jin Soo-on. Mabilis na nawala ang casual nitong aura at napalitan ng isang seryosong ekspresyon habang nakatitig sa dalaga, hawak pa rin ang pagkain,
walang paligoy-ligoy at malamig nitong itinanong kung ano ba talaga ang totoong intensyon ng Iron Sword Sect kung bakit nila inimbitahan ang Tai Sect sa pagtitipon na iyon. Matapos marinig ang diretsahan at mabigat na katanungang ito, sandaling natahimik si Song Moran, hindi ito agad nagbigay ng sagot, bagkus ay isang misteryoso at tila may malalim na nakatagong kahulugang ngiti ang dahan-daang sumilay sa kanyang mga labi. Sa halip na magbigay ng direktang sagot sa seryosong tanong, nanatiling nakapikit si Song Moran habang mienhing nakangiti, inosente at kalmado nitong ipinaliwanag na ang isang piging ay mas nagiging makabuluhan at masaya kapag maraming tao ang nagkakatipon upang magdiwang. Ngunit hindi nadala ang ating bida sa matamis at tila ligtas na sagot na ito, habang tahimik na pinupunasan ang dumi sa gilid ng kanyang labi gamit ang hinlalaki, binitiwan ni Jin So-an ang isang malamig at madilim na katotohanan, diretsahan niyang ipinaalala sa dalaga na kung babalikan ang kasaysayan, maraming patayan at asasinasyon ang palihim na naganap sa gitna mismo ng mga malalaking piging. Dahil sa biglaang pagbago ng timpla ng usapan na tila isang matindi at hindi inaasahang pasikot sa kanilang kwentuhan, sandaling naglaho ang inosenteng ngiti ng dalaga, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata at tahimik na tumitig ng matalim sa binata, isang seryosong tingin na tila ba sinusukat ang lalim at tapang ng kanyang kaharap. Matapos ang ilang segundong makahulugang katahimikan, muling bumalik ang mapanuksong ngiti sa labi ni Song Moran. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang pagkakaupo at mahinang natawa habang papalayo sa hapag. Pinuri niya ang ating bida at sinabing isa talaga itong napaka-interesanteng tao. Idinagdag pa ng dalaga na gusto sana niyang suluhan ang binata sa pag-ubos ng pagkain upang tuluyan ng maibsan ang mga naglalarong pagdududa sa isip nito, ngunit kinakailangan na niyang magpaalam at umalis sa mga oras na iyon. Formal na yumukod si Song Moran kalakip ang kanyang pamilyar at mienhing ngiti upang tuluyan ng magpaalam sa grupo. Dahan-dahan itong naglakad paalis ng silid, kung saan ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang paglagitik ng kanyang mga hakbang habang tahimik na nakatanaw ang ating bida sa kanyang paglisan. Ang kaninang seryoso at malalim na atmosfera ay mabilis na nagbago at napalitan ng isang hindi inaasahang nakakatawang eksena. Napukaw ang atensyon at mababakas ang malaking pagtataka sa mukha ni Jin So-an nang bigla siyang makarinig ng isang pamilyar ngunit naiinis na boses sa kanyang tabi. Nakasimangot at salubong ang kilay na nakatitig sa kanya si Hong Sarayan, sa isang mapang-asar at mataray na tono, ginaya ng dalagita ang naging malambing na pagtawag ng binata sa umalis na panauhin, bago tuluyang nagpakawala ng isang malakas at direng-direng buntong hininga na lalong nagpakita ng kanyang matinding inis. Mula sa tahimik na usapan sa loob ng pribadong silid, lumipat ang eksena sa labas kung saan formal nang nagsimula ang malaking pagtitipon, sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, bumungad ang isang naglalakihan at marangyang tradisyonal na gusali na pinalilibutan ng kabi-kabilang mga nakasinding parol, mula sa ibaba ay makikita ang anino ng napakaraming panauhin na nagkakatipon at masayang nagdiriwang. Paglabas ni Song Moran, hindi naiwasang agad makuha ng dalaga ang atensyon ng nakararami, mabilis na umalangaw ang mga boses na pumupuri sa kanya, sinasabing totoo nga ang mga usap-usapan patungkol sa kanyang pambihirang ganda. Mabilis na nagunahan ang mga kalalakihan na lumapit sa dalaga, bakas ang matinding pananabik at pamumula sa mga pisngi ng mga panauhin habang magalang ngunit nag-aagawang iniaalok ang kanilang mga kamay. Bawat isa ay pilit na kumukuha ng atensyon ni Song Moran, sunod-sunod na nagtatanong at nagmamakaawang nakikiusap kung maaari ba nila itong makatabi at makasama sa buong gabi ng piging. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga kalalakihan, isang tagapaglingkod ang pawisan at balisang sumisigaw sa labas upang hanapin si Song Moran. Nakaharap ang mga kamay nito sa kanyang bibig habang nag-aalalang tinatawag ng malakas ang pangalan ng dalaga. Nagtataka at tarantang inisip ng tauhan kung saan ba biglang nagtungo ang kanyang hinahanap dahil apurahan daw itong ipinapatawag ng Young Master. Ngunit lingid sa kaalaman ng nagpapanak na tagapaglingkod, matagumpay na nakatakas ang dalaga mula sa nakakasikal na atensyon ng karamihan, tahimik itong nakatanaw pababa at palihim na nakatagos sa mismong bubungan ng gusali sa itaas lamang ng naghahanap na tauhan. Habang komportableng nakasandal sa mga tisa ng malawak na bubong at may hawak na maliit na tuhog ng pagkain, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Song Moran, bakas ang matinding ginhawa sa kanyang mukha nang sabihin niyang sa wakas ay nakakahinga na siya ng maluwag, kasabay ng pagpapahingang ito ay ang matinding pagkadismaya niyang naihayag na sa dami ng mga lalaking nagpapansin at nakapaligid sa kanya kanina, wala man lang siyang nakitang ni isang matino,
at lalong walang sinuman sa mga iyon ang matatawag na isang tunay na mandirigma. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya sa iba, muling sumagi sa isipan ng dalaga ang imahe ng ating bida, na pagtanto ni Song Moran na medyo kawili-wili ang batang Panginoon ng Taiji sect na si Jin Soo-on, sa kanyang pagsusuri, tila napakahina at halos walang kwenta ang internal power ng binata, ngunit nagawa nitong tumayo ng matatag sa harap ni Gaiangsa ng Cheongjuk Fortress. Hindi lamang iyon, naaalala rin ng dalaga kung paano hinarap ng binata ang kanyang sariling ama na si Song Ju-tak na siyang young sect leader ng Iron Sword Sect. Sa kabila ng matinding presensya ng mga ito, hindi kailanman nagbaba ng ulo si Jin Soo-on at kitang-kita ang nag-uumapo nitong kumpiyansa sa sarili. Habang patuloy nang inunguya ang pagkain at nakapangalumbabo sa bubungan, isang malaking katanungan ang naglaro sa isipan ni Song Moran. Nagtaka siya kung hindi ba talaga natatakot ang binata sa kapangyarihan ng Iron Sword Sect, o baka naman sadyang may katukan lang ito sa utak at isang baliw na tao. Ngunit sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang naputol ang kanyang konsentrasyon nang may hindi inaasahang mapansin sa paligid dahilan upang magtaka at mapatingin ito sa isang tabi. Mula sa kanyang mataas at tahimik na pwesto sa bubungan, iginala ni Song Moran ang kanyang paningin sa maliwanag at mataong pasilyo sa ibaba. Sa gitna ng maraming nagdaraan, biglang nahadyap ng kanyang mga mata ang dalawang pamilyar na figura. Napansin niya ang dalagita mula sa Taiji sect na si Hong Sarayan na naglalakad kasama si Gai Chulyong, na muntik pa niyang matawag na aso bago niya itinama ang kanyang sarili sa kanyang isipan. Nagtaka siya kung saan kaya nagbabalak magtungo ang dalawang ito sa ganoong oras ng gabi. Habang sinusundan sila ng tingin, biglang may naalala ang dalaga, nagbalik sa kanyang isipan ang mga narinig niyang usapan ng mga panauhing lalaki kanina patungkol sa isa pang hiwalay na piging. Napagtanto niya na marahil ay ito na ang gabing nabanggit ng kanyang kapatid na si Song Mu-hayan, kung saan plano nitong tipunin ang lahat ng mga nakababatang disipulo upang mag-inuman bilang bahagi ng mas malaking pagdiriwang. Ngunit isang malaking palaisipan ang nabuo sa isip ni Song Moran habang patuloy na pinagmamasdan ang paglayo ni Hong Sarayan at Gai Chulyong. Nagtataka siya kung bakit silang dalawa lamang ang papunta roon at kung bakit hindi nila kasama ang batang Panginoon ng Taiji sect na si Jin Soo-on. Dahil sa misteryong ito, isang malalim at mapanuksong ngiti ang dahan-daang sumilay sa labi ng dalaga habang nakatago sa dilim ng bubungan, komportableng nakapangalumbabo at tila naaaliw sa sitwasyon. Nakaramdam siya ng matinding pananabik at tahimik na inisip na siguradong magiging isang napakasayang tagpo ang mangyayari ngayong gabi. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng gusali ay biglang umalangaw-ngaw ang dalawang mahinang katok mula sa isang pinto. Mula sa loob ay maaaninag ang anino ng ating bida na si Jin Soo-on habang kalmadong nagtatanong kung sino ang misteryosong panauhin na nasa labas. Dahan-daang bumukas ang pinto kasabay ng paglangit-ngit nito. Sumilip si Jin Soo-on ngunit agad na nanlaki ang kanyang mga mata, bakas ang matinding pagkabigla at pagtataka sa kanyang mukha habang napasinghap nang makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi, bumungad sa kanya ang nakakabighaning figure ni Song Moran. Taglay ang kanyang matamis at pamilyar na ngiti, tahimik at kalmado lamang itong nakatayo sa labas ng silid, dahil sa hindi inaasahang pagbisitang ito, nauutol na binanggit ng ating bida ang pangalan ng dalaga bago naguguluhang nagtanong kung ano ang sadya nito at bakit napadalaw siya sa ganoong kalalim na oras ng gabi.